Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Bulong ni Qin Shiking nang nanlumo, patay na si Wan Ronghua. Hindi maaaring totoo. Kung kumilos siya, hindi ko iyon maramdaman. Malibang nangyari iyon sa sandaling ibinigay ko ang huling suntok. Mataas ang tindi ng pagnanais pumatay sa sandaling iyon, pinakatutok ang konsentrasyon ng mandirigma. Nanginginig si Qin Shiking, nagbago ang anyo ng mukha. Sumigaw siya nang hindi makapaniwala, Qiao Shuang Sen! Qiao Shuang Sen! Qiao Shuang Sen! Sa galit at pagkabigo, kinamot niya ang sarili niyang mukha gamit ang mga kuko, kasabay ng sigaw, Qiao Shuang Lin. Sumalubong siya kay Qiao Mu nang may pagnanasang pumatay, habang umuungal, puwersang iyon. Puwersang iyon! Puwersang iyon! Napakahirap pumatay sa sariling unang asawa para patunayan ang katapatan sa sekta ng mga immortal. Ito na sana ang pagkakataon ko para ipakita kung ano ang kaya kong gawin, at sinira mo lahat ng iyan. Ngunit biglang, lumitaw si Qiao Mu sa likuran niya. Heh! Iibenta mo pa ang unang asawa mo. Malamig na sabi ni Qiao Mu, habang itinuturo ang daliri, Qin Shiking, tunay kang ulol na aso ng sekta ng mga immortal. Inpalabas ni Qiao Mu ang kanyang kakayahan, dugong talim, punit-punit na daliri ng walang hanggan, itinutok sa mukha ni Qin Shiking. Bahagyang sugatan si Qin Shiking, bulong, iisa ka rin palang Qiao clan. Abiso ng sistema, pagraranggo ng kamatayan, binatitirang pagkabuhay muli sa linggong ito, 3 sa 5 gantimpala sa kamatayan, puntos ng kasanayan, 25 kabuang balansing puntos ng kasanayan, 25 kalagayan ng buhay. 60% nakikirim na sinabi ni Qiao Mu sa sarili ng seryoso, sinanay si Qin Shiking sa teknik ng katawang gintong mandirigma ng pagtitipong mandirigma at konektado siya sa dakilang sekta ng Dao. Liay, ano na naman kaya ang pakana ng mga Dayo ngayon? Tumalon pabalik si Qiao Mu, itinaas ang tinig, anuman ang hangarin mo, kung paghihiganti ang gusto mo, harapin mo ang pamilyang Qiao. Bumagsak si tagapamahalang tanod ng langit Qin Shiking sa lupa, walang buhay. Bigla, lumitaw ang kumikislap na bilog ng mahika sa sahig. Bulong ni Binibining Fang, patay na ang guro. Wala na akong tagapagmana. Kung titigil ako rito, wala akong sisidlan. Mas mabuti pang magtago sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Ngunit nangulilat siya nang may maramdaman, sino yon? Sumagot ang isang tinig, ate. Matagal na tayong hindi nagkita. Lumaki ang kanyang mga mata. Fang. Fang Yuan? Ikinumpara niya ang mukha. Tigil mo ang palabas, Fang Yuan. Pumunta ka sa sandaling ito para lang makita akong nagigiba, no? Matinik na tugon ni Fang Yuan, ipinag-utos ni kanyang kamahalan ang lubusang investigasyon sa insidenteng paghati ng tao sa kabisera. Hindi makakalusot ang pamilyang Wan. Sumusunod lang ako sa utos. Minaliit ni Binibining Fang, 1,000 tael ng pilak kada buwan, ano bang ipinaghihirapan mo? Kung pera ang kailangan mo, pwede mo namang sabihin sa akin. Hindi mo ba alam? Nagpakasal ako sa mayaman. Kahit si Zhentia noon, may pera pa. Tumanaw ng malinaw si Fang Yuan, yung sinasabi mo ba ay si Wan Ronghua? Pinatay tayo ng magulang natin niya. Paano ka nag-asawa sa lalaking yan? Ipinagbili ninyo ang bayan sa mga dayuhan para sa sariling kapakinabangan, gumawa ng napakaruming gawain. Pinadala niyo pa ang mga tao para lumikha ng gulo sa klinika ng Xinglin at inatake si nakatatanda Qiao. Tumili si Binibining Fang, ano bang kinalaman sa akin ng matandang iyan mula sa pamilyang Qiao? Binigay niya sa sarili niya yon. Iniisip mo bang patayin ako at kunin ang pera ko? Ama? Yung matandang iyan? Pabor. Ako ang tunay niyang anak, bakit ibibigay ang lahat ng mana sa'yo, isang dayuhan? Mas mabuting maging ikalawang asawa ng pamilyang Wan, siguro kahit paano, makakakuha ako ng bahagi kapag nakuha na nila ang kayamanan ng pamilyang Fang. Biglang, sa isang kisap, mabilis na ginupit ni Fang Yuan ang buhok ni Binibining Fang, malinis na nahati, ang mga alahas ay bumagsak sa sahig. Tahimik na sinabi ni Fang Yuan, pinaboran nga ni Ama. Ibinigay niya sa akin ang mga lumang tindahan sa kalye ng mga antigong gamit at ang lumang bahay. Karamihan sa mga antigong bagay at kaligrapiya sa tindahan, nakalaan sa iyo ang mga iyon, para maaksaya mo sa buong buhay mo. Sandali siyang tumigil. Hiningi niya sa akin na tiyaking may makakain at may susuot ka. Hindi niya itinago ito sa iyo dahil pabor siya sa akin, kilala na niya ang ugali mo simula pa lang. Ang lumang bahay na yon para sa iyo ay ginto't pilak lang.
Pero para sa akin, tahanan yon. Simula ngayon patay na ang kapatid kong si Fang Fang. At ikaw, kalaguyo ng pamilyang Wan, ilaan mo ang mga salita mo sa kulungan. Abiso ng sistema, punit-punit na daliri ng walang hanggan, bahagyang kasakdalan, 100% balanseng puntos ng kasanayan, 25 kalagayan ng buhay, 60% isinapuso ni Kiao Mu. Sa tuwing gumagamit ako ng puntos ng kasanayan o muling nabubuhay, pakiramdam ko'y napupunta ang aking espiritu sa kung saan upang magsanay. Ang mga teknik na ito parang ako mismo ang nagsanay sa mga ito. Sistema, tanong ni Kiao Mu ng malakas habang hinahaplos ang demonyong pusa, maari mo ba akong paliwanagan dito? Ngunit nanatiling tahimik ang sistema. Napakunot no si Kiao Mu. Lalong dumadami ang mga bagay sa sistema na hindi ko maipaliwanag. Mukhang ako na ang kailangang mag-imbestiga mula ngayon. Una, bumaba na naman ang aking kalagayan ng buhay. Kailangan kong ituloy ang pagsulong sa kasulatan ng daan ng tao. Bigla niyang napansin ang isang figura na mabilis na bumababa mula sa langit. Bulong ni Kiao Mu. Lumikas ang bagong dating ng may bihasang kilos. Nagsalita si Dao Zhen, maari ko bang malaman, sino ka, iginagalang na Ginoo mula sa angkan ng Kiao? Nanliit ang mga mata ni Kiao Mu. Nasundan nila ako agad? Ayos na rin, mas mabuti rito sa ilang, walang kailangang pigilan. Itinaas ni Dao Zhen ang kamay. Walang pagmamadali. Wala namang saysay na patayin ka ngayon. Ang angkan ng Kiao ay karapat-dapat sa isang mas makahulugang kamatayan. Mabilis ang sagot ni Kiao Mu, kung ganoon, sabihin mo na lang. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Panatag ang tingin ni Dao Zhen, ngunit sa isipan niya'y 3 beses. Nabigo na naman ang teknik ng pagsamsam ng kaluluwa. Lumitaw siya sa tahanan ng Wan agad matapos mamatay si Kiao Shuangzhen. Hindi pwedeng pagkakataon lang ito. Pero kung siya talaga yon, kabaliwan na yan. Anong uri ng kapangyarihang makadiyos mayroon ang angkan ng Kiao? Nagsalita ng malakas si Dao Zhen, alam mo ba ang katotohanan sa tinatawag na digmaang panlabas na yumanig sa siyam na lalawigan 40 taon na ang nakalipas? Ang alam ng mundo'y winasak ang 100,000 piling kawal ng dakilang dinastyang yan at iisang banal na mandirigma lang ang nakaligtas. Ngunit sa totoo lang, isang kasinungalingan ang lahat ng iyon. Ang mga nakaligtas mula sa piling hukbo. Buhay pa rin sila, nakakulong pa rin sa gitna ng sekta ng mga immortal, at patuloy na lumalaban ng walang alam para sa emperador ng Yonghe. Kaya mo bang tiising magdusa habang buhay ang mga kawawang sundalo, bayaning Kiao? Umirap si Kiao Mu, ganoon ba? Hindi ako naniniwala. Ha, napakurap si Dao Zhen. Nagpatuloy si Kiao Mu, sa agwat ng kapangyarihan ng sekta ng mga immortal at ng mga sundalong yan, paano makakayanan ng karaniwang tao ang pagtatanggol ng isang lungsod sa loob ng 40 taon? At saka, pagkatapos ng laban na yon, sunog ang lupa sa loob ng maraming milya. Anong naligaw na lungsod ang sinasabi mo? Akala mo ba'y isa akong Sabi ni Dao Zhen, iyon ay dahil buong paligid ng lungsod ay tinakpan ng ilusyon ng sekta ng mga immortal. Walang mortal ang maaaring makalapit. At syempre, may mga dahilan ang sekta kung bakit nila ikinukulong ang mga sundalo roon. Isang bitag ng kamatayan ang anyong iyon. Kapag nakapasok ka na, hindi ka na makakalabas hanggang mamatay ka. Nagniningning ang mga mata ni Kiao Mu, napukaw ng isang salitang nabanggit. Hinawakan niya agad ang balingkinitang balikat ni Dao Zhen at tinanong, bilis. Sabihin mo kung paano makapasok. Umiti si Dao Zhen, ayan. Kaya gusto kita. Ito ay isang pangkalmot ng hangganan na pananda. Nag-iisang gamit nito, ang makapasok sa isinarang lungsod sa loob ng ilusyon. Kung suswertehin ka, baka makasalubong mo pa ang pinakamahusay na mandirigma mula 40 taon na ang nakaraan, ang walang kapantay na espadang si Lu Yanbei. Kapag nakatagpo ka ng malaking kapalaran, huwag mo akong pasalamatan. Isaalang-alang mong bayad iyan para sa iyong palabas ngayong araw. Naisip ni Kiao Mu, ang pinakamahusay na mandirigma mula 40 taon na ang nakaraan. Akala ko pinatay siya ng banal na mandirigma. Hindi ako ipinadala ni Dao Zhen para lang sa pamamasyal, iyan ay tiyak. Ngunit walang panganib, walang gantimpala, at ito'y bagong paraan ng pakikipagsapalaran. Sulit ang paglalakbay. Iyan lang muna ngayon, sabi ni Kiao Mu, tumalikod. Sa huli, maglalaban din tayo. Kumaway si Dao Zhen habang papalayo, inaasahan ko ang iyong katapusan. Sa ibang dako, isang bayan bago ang lagusan ng Ansi tahimik na naglakad si Kiao Mu sa mga kalye,
kasalukuyang nagkukubli gamit ang pagbabagong anyo ng dugo at laman. Isang tindero ang tumingin sa kanya ng may paghihinala. Matanda, gusto mong umalis sa lagusan ng Ansi. Hindi iyon magiging madali. Bakit? Tanong ni Kiao Mu. Umiling ang tindero. May isang babaeng bakal na nagbabantay sa lagusan ng Ansi. Lubos siyang makatarungan. Isang dalubhasang mandirigma. Hindi basta makakadaan ang karaniwang tao. Kung gusto mong magbigay galang sa mga patay, nariyan sa hilaga ng bayan ang gubat ng mga bato para sa 100,000 sundalo. Pwede kang pumunta roon. Tumango si Kiao Mu. Nadaanan ko iyon sa pagdating ko rito. Pero bakit nga ba hindi pwedeng umalis ang mga tao sa lagusan? Bakit pa nagtayo ng checkpoint ang korte? Nagkibit balikat ang tindero. Paano ko malalaman? Sa totoo lang, baka hindi rin maganda ang pumunta sa kabila ng lagusan. Bago pa maitayo ang lagusan ng Ansi, maraming pumasok sa disyerto at hindi na muling bumalik. May tsismis na may mga sundalong multo raw na nagmamartsa sa disyerto. Isang lalaki sa malapit ang napasinghal. Tindero, heto ka na naman sa mga kwentong kathang isip mo. Kalokohan yan. Sumagot ang tindero ng padabog, hindi ka pa nga nakakapunta roon, paano mong nasisigurong hindi totoo? May isa pang lalaking nakisali, sa tingin ko, baka natatakot lang ang korte na pumunta tayo roon sa mismong pinagyarihan ng labanan at mag-alay sa mga patay, baka raw magalit ang mga tagalabas, kaya nagtayo sila ng checkpoint. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Kiao Mu ang mga nag-uusap, biglang may sumigaw mula sa mesa ng mga kainan, tara na, tara na. Araw-araw na lang kayong gulo rito. Ano, gusto ko bang dagdagan pa ng 2 tansong barya ang babayaran niyo? Tumawa ang isa pang mamimili, hen ko iyon ibibigay, hahaha. Nang inayos ni Kiao Mu ang chopstick upang kumain ng isang hibla ng pansit, may umiindak na malakas na sigaw, narito na naman siya. Babalik na siya ngayon araw. Lumabas kayong lahat. Tahimik na sinupsop ni Kiao Mu ang pansit, pagkit ng mga mata. Kiao Mu, Tindero, saan sila papunta? Ano itong nangyayari? Tindero, tumingin sa dako kung saan nagtitipon ang tao, may muling hamon sa babaeng bakal sa lagusan. Napakaraming natalo sa kanya sa nakalipas na mga taon, kaya wala nang nangangahas, maliban sa isang tao. Araw-araw siyang dumarito, 14 na taon na siyang nakikipaglaban. Nag-etyo sa tarangkahan ang pamilyar na sigaw, babaeng bakal. Humihiling si Ginoong Hai ng laban. Napataas ang kilay ni Kiao Mu, tawag sa sarili niyang Ginoo, ha? Sige, ihain mo na. Kainin muna natin. Nang umagat siya ng pansit, napansin ni Kiao Mu, malakas ang sigla ng enerhiya ng hamon. Makapalang panloob na puwersa. Hindi ito pangkaraniwan, tiyak na isang tagapaglinang ng espiritu ng mandirigma. Tahimik niyang nilamon ang 2 hibla ng pansit. Biglang tumigas ang mukha ni Kiao Mu nang bumukas ng dahan-dahan ang tarangkahan. Ginagamit ni Ginoong Hai ang teknik ng pagtatali ng puso ng banal na mandirigma. Talagang determinadong manalo ang lipunang ultimatibong mandirigma. Lumabas sa tarangkahan ang babaeng bakal, nagliliwanag ang katahimikan at hindi matitinag na kapangyarihan. Kiao Mu, pabulong sa sarili, kakaiba. Iba ang pakiramdam ngayon. Nagpalihim sa likod ng tao si Kiao Mu upang hindi makita. Mula sa gitna ng patag, muling humiyaw si Ginoong Hai, nakapulupot ang mga kamao, 14 na taon na. Muling tinatanong ko, pabubuksan mo ba ang lagusan para sa akin? Babaeng bakal, malamig ang tono, ang lagusan ng Ansi ay isang mahalagang depensa. Kung buluhin mo ito ang natitirang 100,000 espiritu sa labas ng tarangkahan ay mawawala. Pumasa si Ginoong Hai, Dene, pare-pareho lang yang pananalit. Sobra na akong nakinig doon. Makinig ka. Nabalik na ang tungkulin ng ama ko. Ako na ngayon ang anak ng Ranggong, 2 dakilang ministro ng mga ritual. Namilid ng malamig na pawis si Kiao Mu. Ministro ng mga ritual. Si Haiwuya. Anak ni Haiwuya siya. Babaeng bakal, mayroon ka bang opisyal na pahintulot sa paglalakbay? Ginoong Hai, naiinis, hindi mo ba naiintindihan? Ang ama ko mismo ang pahintulot. Nagkit ang mga mata ng babaeng bakal, biglang sumugod siya kay Ginoong Hai na may sigaw, ha? Kung walang wastong pasahe, kahit ang ama mo ay hindi makakadaan. Nagpakatatag si Ginoong Hai, kung hindi niyo ako papayagan, sisirin ko ng puwersa. Akala mo ba'y natatakot ako sa'yo? Ginamit niya ang teknik ng pagpasiklab ng dugo. Umugong ang hangin, ngunit sa isang kisap mata,
Pinaikot ng babaeng bakal ang kanyang sibat at inihagis si Ginoong Hai sa hangin ng walang kahirap-hirap. Wham! Lundo siya pabalik sa lupa. Lumundag ang isang lalaki mula sa karamihan, may hawak na pantakip-aralin na panukat. 3 talampakan at 3 pulgada, 2 pulgada ng mas malapit kaysa kahapon. Nagpalakpakan ang tao, Ginoong Hai, umangat ang iyong sining sa pakikipaglaban. Binabati kita. Hindi lang ang sining sa pakikipaglaban, pumantay na rin ang iyong otoridad. Kahanga-hanga. Pinagdapa ni Ginoong Hai ang sarili, tumawa ng mahina, pinupuri niyo ako. Papari na lang ako sa daan. Siguradong matatalo ko ang babaeng bakal balang araw. Bulong ni Kiao Mu, nais ko sanang isa-isa siyang talunin haha. Tatawa ang tindero, haha, hindi mo alam ang kabuuan ng kwento. Bawat sambahayan sa bayang ito ay nawalan ng mahal sa buhay sa likod ng lagusan. Pangarap nilang makarating doon at magsindi ng liham sa larangan ng digmaan. Ngunit palaging siya ang humaharang. Tahimik na binawi ni Ginoong Hai ang gusot na liham sa lupa. Tindero, nagpatuloy, simula nang malaman ito ni Ginoong Hai, araw-araw siyang dumarito, 14 na taon na. Mula sa isang batang punang pag-asa hanggang sa ganito na siya ngayon. Naisip ni Kiao Mu, 14 na taon, araw-araw. Tunay ngang mag-ama sila. Punasan ni Ginoong Hai ang luha at buntong hininga, hindi gaanong naitutulong ang pagiging anak ng opisyal. Akala ko ba ay magtatagumpay na ako ngayon? Lumapit si Kiao Mu, iniabot ang liham, anak, huwag umiyak. Liham lang naman yan, hindi ba? Ang mga bagay sa kabila ng lagusan malalim. Napakalalim para sa'yo. Tumayo ng tuwid si Kiao Mu, hayaan mo ang lolo ang gawin. Napatingin si Ginoong Hai, pawisan at hindi makapaniwala, lolo. Ikaw ba ay? Humarap ng lantad si Kiao Mu sa babaeng bakal, binibini, nais kong makatawid sa lagusan. Hihilingin ko ang isang laban. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.